Mga kabakers, ito yung isi-share ko sa inyo na recipe ng binangkal. Napakaganda nito, hindi sumusip-sip ng mantika. So balang kagandahan itong isi-share ko sa inyong recipe mga idol, kasi yung loob niya is tuyo lang siya. Yan. Hindi siya sumisip-sip ng mantika. Napakasarap niya, napaka-crispy. Yan, napakalambot ng gitna. So yan mga idol, madali lang itong gawin. Panoorin nyo lang itong video hanggang matapos kung gusto nyo gawin para magawa nyo tama. So bali ito ngayon mga ingredients na gamitin natin. 4 na cup ng third class flour, 1 tablespoon ng baking powder, 1/8 cup ng milk powder. Bali ang gagawin natin, paghaluin lang natin dyan sa ating ang ating harina, pati yung ating milk powder, pati yung ating baking powder. Yan, i-mix lang natin dyan. Tapos sa kabilang bowl naman, maglagay tayo ng 1 cup ng wash sugar, tapos isang itlog, 1/8 teaspoon ng asin, 1/8 cup ng milk ng oil, 1/8 cup ng evaporated milk. Kapag nalagay na, haluin lang natin hanggang matunaw ang asin, pati yung ating asukal. Make sure na natunaw mabuti ang asin, kasi pag hindi yan natunaw, pag kinain mo binanggal mo, may asin yan. So naglagay din tayo ng 1/4 cup ng tubig, tapos i-mix lang natin mabuti hanggang matunaw na talaga. So pagkatapos, pag tunaw na, pwede nyo nalagay dyan ating harina kanina. So ako, hatiin ko pa to kasi kukulayan ko. Pero optional na lang to. Ayan mga idol, optional na lang yan. Maglalagay ako dyan ng food color, ubi, tapos strawberry. Ayan. Ganun lang ako maglagay. Kung wala naman kayo sa inyong mga bahay ng mga ganyan na food color, hindi na kailangan yan. Pero kung mayroon, pwede. Kahit isang kulay lang, pwede na. Kahit walang kulay, pwede. So yan, flavoring natin. Optional na lang din yan. Kung wala kayong mga ganyan na flavoring, huwag na kayong bumili kasi medyo may kamahalan mga ganyan na flavoring. So ayan, i-mix lang natin mabuti hanggang matunaw yung mga food color na linagay natin dyan. So yan, tuloy lang natin, pati yung strawberry naman, yung ating tutunawin natin yung ating food color na ilagay. Kasi yung ating flavoring is liquid naman yun, para lang siya ma-mix mabuti. So pagkatapos to, ilalagay na natin yung ating harina. Balit yung apat yan na cup, yung supatan natin ng cup, balit dalawa ilagay natin dyan. So bali ang naiwan dyan is dalawa din yan. Ngayon ang gagawin natin, ibuhos naman natin dyan yung ating ubi. Yan, ganyan lang. So kung gagawa kayo nito, mas maganda kung gagamit kayo ng takalan paghati, no? Kasi maya makita, paliwanag ko sa inyo kasi hindi ako gumamit ng takalan. So ayan, medyo matigas to dito. Dadagdag tayo dyan ng tubig. Yan mga idol, bali wisik-wisikan lang natin siya ng tubig. So sa pagmasa naman ito, mga kabakers, kailangan alalay lang. Huwag lang masyadong didiinan. Yan, hanggang hintayin lang talaga na mabuo siya. At wala na kayo nakikita ng mga harina dyan sa ginagawa mo, minamasa mo. Okay na yan. So huwag nang haluin masyado para hindi siya humunit. Kasi pag humunit siya, pangit na yan. Pangit yung pagkabiak niya pag naluto. So sa kabilang masa kanina, doon sa ube, naglagay tayo ng tubig. Dito naman sa strawberry, maglagay tayo ng harina. So yan ang sinasabi ko mga kabakers, na mas maganda na lang kung pag maghati, gumamit ng takalan para sigurado. Kasi yung recipe natin, tamang-tamang lang talaga ang tubig doon. So nakita nyo naman sa kabila, naglagay tayo ng harina, sa kabila naglagay tayo ng tubig. Hindi lang siya maganda yung, hindi lang tama na pantay yung pagsukat, no? Paghati. So yan mga idol, ibaston lang natin. Ay mga kabakers, ibaston lang natin dyan. Ganito lang yung pagbaston. Ayan. So sa pagbaston, depende na kung anong gusto nyo yung klase. Gusto nyo lakihan, gusto nyo maliit, depende na. Sa akin naman is nasa ano lang yan, 30 to 35 grams. Ayan. Para mas kikita din tayo kahit paano kasi napakamahal na mga ingredients ngayon. So kung magtatanong ang bintahan yan magkano is 5 piso yan mga idol. So ayan. So ibibinta ko yan kahit maliit lang.
Kaya lang ako gumawa ng maliit niya, no, kasi gusto ko lang i-share, no. Lalo kung sa bahay lang kayo, no, pwede kayo gumawa ng mga ganyan. Pero karoon kayo ng idea. So ayan, pagkatapos maglagay na tayo dito ng ating sesame seeds. Sa paglagay naman ng sesame seeds, mga kabikers, ganito yung technique ko or idea ko. So sa iba, hindi ko alam kung paano ng idea nila, pero okay din naman yun. Lahat naman ng idea is maganda yan. So ako, binasa ko muna yung kamay ko, tapos binili ko yung masa ng ating binangkal, tapos sinausaw ko dyan. Tapos pagkasausaw ko, bibilogin ko yan ulit, mga idol, para kumapit talaga siya. So hanggang may ganito na siya. Pero binilog ko yung kanina bago ko ginanito, tapos ganito na siya ulit. Yan. Sa strawberry naman, same procedure pa rin. Ayan, sausaw natin ng pagganyan. Tapos bibilogin ko yan isa-isa. Yan. Pag nalagyan na siya, bilogin ko pa yan isa-isa para kapit na kapit hanggang maging ganito na siya. So ayan mga kabikers, ito na, nalagyan ko na lahat. Sa apat na cup, bali nakagawa tayo ng 60 piraso lang yan. Ayan, maibenta natin ng 5 piso. So ayan, bago naman natin lutuin kasi nakaalsa na ngayon, malambot na siya kahit walang dry yeast, malambot naman yung natin masa. Bilogin natin ulit bago natin ilagay sa kumukulong mantika, no? Para kapit na kapit talaga siya. Kung mayroon man na maglalaglagan dyan, mangilan-ngilan na lang yan. Pag lumulutang na siya, ibig sabihin na nag-uumpisa na siyang maluto. So pag ganito, baliktarin lang natin. Yan, makita nyo, pag may mga golden brown na ganyan, ibig sabihin luto na yan siya. So ayan na nga siya mga idol. Ito na nga yung finished product ng ating binangkal. Kita nyo na, ganda-ganda ng kulay. Siguradong paborito yan ng mga bata, lalo kung malapit kayo sa mga school. Ay napakaganda ang gawin dyan mga idol. So ang nakaganda nga nitong recipe natin ay sinare sa inyo dahil hindi ito siya sumisip-sip ng mantika. So makita nyo yung loob niya, ayan, tuyo lang yan siya. Yan, walang mantika yan mga idol. At saka napaka-crispy ng labas niyan, yung loob naman napakalambot. At hindi nakakasawang kainin dahil wala nga mantika yung kanyang loob. Kaya napakabinta yan dito sa amin pag gumagawa ko ng ganyan mga binangkal. Kasi nagustuhan nila kasi wala nga mantika yung loob. So ayan, hanggang dito na lang mga kabikers. Maraming salamat. Kung bago pa pala sa aking channel, subscribe.